ang nangyayari. At in my opinion, hindi talaga nila papauwiin to si Saldico kasi magsasalita ito laban sa masterminds. And I strongly believe ang tatamaan dito yung magpinsan, si Marcos at si Tambi. So, eto, pakinggan po natin. Na ang nakalipas, magmula nang lumabas ng bansa ang fugitive na si resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico hanggang ngayon. Kahit kanselado na ang pasaporte nito, hindi pa rin natutunto ng mga otoridad ang kanyang kinaroroon. Tingnan mo, sabi, pag papauwi kay ko, tinatrabaho na ng gobyerno. Ibig sabihin, ginagawa na nilang paraan paano nila pauuwiin. Ang problema, hindi nyo pa nga alam kung nasan si ko. Niloloko talaga tayo nitong mga animal na to. Paano nyo tatrabahuin ng pag-uwi? Ni hindi nyo nakikita, hindi nyo alam, hindi kayo sigurado kung asan. So, ibig sabihin, pwedeng nasa Timbuktu ito. Malay mo, nasa Tagaytay lang. Malay mo, nasa Ilocos Norte. Malay mo, nasa China. Makakapasok ba kayo doon? Hindi natin alam, di ba? Even yung may intelligence funds, confidential funds na billion-billion kay Bongbong Marcos, walang alam. Hindi nila alam kung nasan to. Ayon sa DILG, may hudyat na raw ang Pangulo sa mga ehensya ng pamahalaan para magkaroon ng extradition treaty ang Pilipinas at ang Portugal kung saan pinaniniwala ang nagtatago si Ko. Pero nagbigay ng instructions sa President na formally mag-apply na kami ng extradition treaty sa kanila kahit wala pang formal extradition treaties between the two countries. Oh, kita mo? Kung hindi ba naman gago kaliwat kanan itong mga to. Mag-a-apply ng extradition treaties. Oh, ipapa-extradite sa galing sa Portugal si Saldico. Eh wala pa nga. Wala naman tayong extradition treaty sa Portugal, 'di ba? Sa kanila mismo galing 'yon. So paano nyo gagawin? Kaya nga hindi natin malaman si Saldico ba talaga ay hindi nila alam. Pero hindi nila alam kung nasan si Saldico, pero sinasabi nila sa tao tinatrabaho para lang mapayapa ang taong bayan at maloko nila na sila may ginagawa. Or baka naman, alam talaga nila kung nasaan, nakita na sila, meron na silang deal. Kasi napansin nyo, bigla na lang tumahimik si Saldico nung sinabi kakanselahin yung passport. Posibleng nagkaroon na sila ng deal. And maybe, possible, hindi ko sinasabi, pero posible. Baka mamaya hawak na nila. But one thing for sure, alaman nila o hindi kung nasan si Saldico, mga inutil sila. Hindi nila mapauwi. At diyan po ang gusto ng taong bayan. Tama si Chanko. Napaka-ipokrito nyo mga kaliwat kanan kayo. Kung tutuluyan nyo ang impeachment ni BP Sara samantalang yung may pinakamalaking ninakaw sa ghost projects wala dito. Hindi nyo mapauwi, hindi nyo mapakulong. Diba? It makes sense. Pero through the Interpol, magre-request na kami ng repatriation ni Saldico kung nasa Portugal talaga siya. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Yun lang, simple lang eh. Hindi nila talaga alam o itinago na nila. Alam nila kung nasan. Hindi lang talaga nila pauwiin. Yung sinasabi ko, ang bottom line dito, wala sa bansa. Ineffective sila. Ayon kay Rimulya, base sa impormasyong nakalap nila, may Portuguese passport si Ko. Kaya tinitignan nila ang posibilidad na naroon ang dating kongresista. Pero makalipas ang ilang oras, tila kumambyo ang kalihim at nilinaw na almost impossible na ma-extradite si Ko dahil walang extradition treaty sa pagitan ng dalawang bansa. Imposible. Ma-extradite si ano. So ano yung sinasabi nyo na applyan nyo, ganyan-ganyan. Para lang may masabi lang na meron silang ginagawa. Pero aminin din nila na wala rin naman silang magagawa. Paglilinaw ni Remulla, iniutos ng Pangulo sa pamahalaan na pag-aralan kung ano ang mga maaaring gawin para maibalik sa bansa si Ko bukod sa paraan ng extradition. Pinag-aaralan pa namin kasi ang magulo dito ay wala tayong extradition treaty. Gusto mo, tuturuan kita. John B, kung paano mo mapapauwi si Saldico. Kaya lang, baka ayaw mo. Baka hindi ka pumayag. Padala mo dun si Torre. Kaaway niya yan eh. Meron silang hindi pagkakasunduan. Di o ano. Pero si Torre, di ba? Magaling manghuli kahit illegal. Uuli niya, walang legal-legal. Kikidnapin ni Torre yan. Ganun ginawa nila kay PRRD, di ba? Yan yung sinasabi. Even si Jaime Marcos, na kapatid ng Pangulo, sinabi kidnapping ang ginawa kay PRRD. Pakidnap nyo na lang kay Torre, padala nyo dun si Torre. Di ba? Kung dating presidente, nakidnap niya, yan pang congressman, party list lang. Kaya lang, ang tanong, kaya ba ng consens? Kaya ba ng pride mo? Mauunahan ka na naman ni Torre. Si Torre na naman ang sikat. There are other avenues that we can pursue na gusto niyang pag-aralan. At really takes years and years to do. Okay.
So the other avenues possible, instructions sa amin ay pag-aralan namin kung paano natin magagawa ang extradition niya not passing through a treaty. Ilan sa mga paraang tinitignan ng DILG ay ang pakikipag-ugnayan sa Interpol, United Nations at sa iba pang ahensyang maaaring makatulong para mapauwi si Ko. Cool naman sa pagbabalik sa bansa ni dating presidential spokesperson Harry Roque, Ani Remulla, sa kasalukuyan ay wala pa silang nakukuhang formal na kopya ng umano'y arrest warrant laban dito. Isipin mo nga si Roque. Alam nyo na nga kung nasaan, hindi nyo pa mapauwi. Si Saldi ko pa. Eh, hindi ito. Kaaway din nila ito eh. Init na init sila dito kay Atty. Roque, di ba? Alam naman nilang nasa dahig. Hindi man nila mapauwi. Kaya na naman, puro pangako na naman tong gobyerno.